Salpok ng isang SUV sa likurang bahagi ng taxi sa EDSA Mandaluyong. Huli sa CCTV. Motorsiklo na disgrasya sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Apat na sakay kabilang isang sanggol. Tumilapon. Pulis na bota sa naka-off duty. Patay sa mga baril ng matasong responde sa insidente ng Muntapan sa Sampal, Maynila. Epekto ng matinding init sa mga hayop ngayong summer. Patuloy na binabantayan ng Department of Agriculture. Tinapay na sinangkapan ng tuwa o kapagsamay at dalupapa o isang uri ng malaking pusit. Patok sa mga summer food trip sa Negros Oriental. Ilang kababayan ni American Idol finalist Jessica Sanchez sa Bataan nananawagan sa mga Pilipino sa Amerika na iboto ang Filipina-Mexican contestant. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, huli po sa CCTV ang pagbangga ng isang SUV sa isang taxi sa northbound lane ng EDSA Mandaluyong. Para sa detalye, may live report si Lava Nuver. Lagi nga nating pinapaalala igan sa ating mga motorista na magdahan-dahan, maging alerto sa pagmamaneho dahil kung hindi, aksidente talaga nga abutin natin. Kagaya nitong ating video na ipapakita ngayong umaga, nitong ika-14 ng Abril, mga alas 2 po ng hapon sa EDSA Mega Mall, northbound lane, isang taxi ang nabangga sa likod ng isang SUV. Sa bandang kanan naman po, paliko pa kanan, papasok sa isang mall ang isang gold SUV. Biglang nag-full stop ang taxi kaya ang kasunod na puting SUV ay sumalpok sa likuran ng taxi. Nagtamo ng UP ang likod ng taxi. Agad namang dumating ang MMDA traffic enforcers para mag-asiste sa nasabing aksidente. Dahil minor lang po ang nangyaring aksidente, nagkaareglohan na lamang ang dalawang kampo. Tandaan din po natin mga kapuso, pagdating po natin sa pagbabiyahe sa kalsada, magkaroon po tayo ng kortesiya. Yan muna ang pinakahuling update. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Lava Nuver. Sumalpok sa kotse ang isang motorsiklo sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Tumila po ng 4 na sakay nito, kabilang na ang isang sanggol. Narito ang report ni Oscar Oida. Sino mag-aakalang tumilapon mula sa isang naaksidenteng motorsiklo ang 10 buwang sanggol na ito? Walang sugat at di man lang umiiyak. Ayon sa ina nito, mag-aalas 12 ng ating gabi, tinatahak nila ang bahaging ito ng Katipunan Avenue nang bigla umang tumawid sa kanilang harapan ang isang kotse para lumusot sa isang U-turn slot. Papunta doon galing, pa-cross. Hindi na biglang natumba kami kasi nasa pool na namin sila eh. Sa lakas ng pagkakasalpok, lahat silang 4 na sakay ng motorsiklo tumilapon. Yung bata po, kamusta? Hindi ko nga kasi nabitawan ko siya eh. Nahulog siya? Opo. Ano po, tama po ba siya? Hindi ko alam kung nabalian to siya. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ng mga rescuer nang di man lang nila nakita ng sugat ang sanggol. Gayon pa man, ayaw pa rin nila pakasiguro kung kaya't dinala pa rin ang sanggol sa ospital para mapasuri. Ang babaeng driver naman ng kotse, halos di makapagsalita, bunsod na aksidente. Kinrossing niya na yung dapat galing siya doon sa dulo. Reckless driving na kasi yung ginawa niya eh. Dapat kung mag-U-turn ka, galing ka sa dulo, pa-U-turn ka. Hindi mo dapat salubungin to. Tatakbo dapat. Tatakbo dapat. Yun nga, buti naharang, kaya sumunod na rin ako. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Inaalam na po ng mga polis kung may kaugnayan sa politika ang pananambang sa isang barangay captain sa Pasig. Galing pa sa Zamboanga, Sibugay ang biktima at nagtungo lamang sa Maynila para sa isang conference. Narito ang report ni JP Soriano. Somebody can we do no hand. Still now we are here in front of him. Patay sa pamamarilang biktimang kinilalang si Ajid Yusuf sa kanto ng Sergeant Jose Maria Escriva Drive sa barangay San Antonio, Pasig City. Isa sa mga balang tumama sa biktima, tumagos hanggang sa isang salon sa kabilang kalye. Papasakay raw si Yusuf noon ng bus na maghahatid sana sa kanya sa tinutuluyang hotel sa Maynila ng pagbabarilin. May narinig akong putok, yung ang maya-maya nung paglingon ko, yung nakabulagta na yung isa.
Kasama niya mga kapwa barangay captain dahil may conference sila rito sa Maynila. Pero wala ni isang nakakilala sa salarin. Isa pang kasama nga dapisan ng basyo ng bala. Akala ko ako ang natamaan. So, naganon ko. Ayon sa kanya mga kaanak, mabait at wala raw kaaway si Yusuf na itinuturing din daw na maaasahang leader sa kanilang lugar. Hindi na po siya dapat pumunta dito. Dahil alam niyo po kung gaano ka-critical sa Zamboanga, Sibugay Province, pero wala pong kayang gumawa sa kanya doon. Then, siya po yung kinikilala doon at wala pong makakagawa sa kanya. Bakit dito pa sa Maynila? Wala siyang kaaway kahit kailan. Sorry po. Gusto ko po makauwi agad doon sa amin. Hindi yan pwede abutan ng 24 hours. Di kalayuan sa crime scene natagpuan ng ilang balang di pagamit, magazine at basyo ng bala na posible raw na nahulog ng salarin sa pagmamadali. Sisilipin daw ng pulisya ang CCTV na nakapwesto sa harap ng crime scene para sa posibleng pagtukoy sa suspect. Dahil leader ng komunidad si Yusuf, inaalam ng pulisya kung may kinalaman sa politika ang pagpatay sa kanya. Parang babae daw, no? Naka-jacket ng itim. Nakatalikod daw nung makita nila. Examinin po ng ating ballistic expert, no? Para ma-determine kung kanino naka-lisensya o sino yung may-ari ng baril na ginamit. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Samantala, 2 ang patay sa sunog sa isang compound sa Barangay Damayan, Quezon City. Darito ang report ni Cedric Castillo. Halos matakpan na ng makapal na usok ang naglalagablab na apoy sa Barangay Damayan, Quezon City. Nangdat na ng aming news team sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Alas 3:15 ng hapon nang magsimula ang apoy sa isang compound sa dulo ng West Riverside Street. Sa loob lang ng 8 minuto, umakyat na sa Task Force Alpha ang alarma. Sa kitid ng kalsada sa bungad ng compound, hirap makapasok ang mga truck ng bumbero. Binombahan na lang ng tubig ang mga bahay na kaya pang abutin ng hose. Kasi pupunta yung hangin dun eh. Kung papunta po rito, malamang ubos to. Ang laki na po, tagal ng bumbero po. Nahihirapan din makapasok ang mga bumbero natin. At the same time, halos yung mga secondary road dito is masyadong masikip. Sa dami pa ng tao, yung mga nag-uusisero na dumadayo pa na galing pa ibang barangay, nagpapasikip dito sa atin. Kaya ang ating bumbero, napakahirap gumalaw. Sa kasamaang palad, 2 ang nasawi sa sunog. Mula sa loob ng napinsalang Santuario de San Pedro Bautista Parish Church, binendisyonan ng pari ang sunog ng bangkay na kinilalang si Andy Gonzales. Kasama ko sila eh. 2 lang kami dyan natitira eh. Pagtakbo namin dyan sa kasi may exit yan. Pagtakbo namin, wala na sa likod ko eh. Isa pang nagngangalang Jimmy Aguilar ang nasawi rin sa sunog batay sa impormasyong nakuha ng Quezon City Mayor's Office. Inatake raw siya sa puso habang lumilikas at idineklarang dead on arrival sa ospital. 100 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog. Ano po naisalba niyo? Wala ko, ito lang. Sarili ko lang at saka itong mga dala kong bag. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Sa Barangay Hall, pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan sa Barangay Damayan sa Quezon City. Ang ibang residente maaga pa lang ay nagtungo na sa mga naabo nilang tirahan para tignan kung mayroon pang gamit na mapakikinabangan. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Dito na nga sa Barangay Hall, nagpalipas ng gabi ang may 100 pamilyang nawala ng tirahan dahil sa sunog dito sa Barangay Damayan, Quezon City. Bayaw ni Levy ang isa sa 2 kumpirmadong namatay sa sunog dito sa Barangay Damayan, Quezon City kahapon. Aniya, palabas na sana ng bahay ang bayaw na si Andy Gonzales, 50 anyos, nang bumalik ito sa loob ng nasusunog na bahay sa di malamang dahilan. Hindi na raw ito nakalabas at kinagabihan nga ay na-recover ng mga bumbero ang sunog na sunog nitong bangkay. Maliban sa bayaw ni Levy, isa pang residente na kinilalang si Jimmy Aguilar ang kinumpirmang patay ng otoridad. Sa ngayon, ang Barangay Hall ng Barangay Damayan ang nagsisilbing pansamantalang tahanan ng mga nasunugang residente. Lahat sila wala nang naisalbang gamit, maliban sa kanilang mga suot na damit. Kanya-kanyang pwesto mga pamilya sa malamig na sahig, gamit lamang ang manipis na karton. Ang mga bata gising na kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nais na raw nilang bumalik sa kanilang mga halos abo ng bahay. Sa mga sunog na bahay namin natagpuan ang ilang residente. Umaasang may maisasalba pang gamit. Bagamat kahapon pa napula ang apoy, makapal na usok pa rin na makikita mula sa mga bahay.